Sa Pasay, literal na pwede ka mag-street food trip kahit anong oras. Open siya din 24/7. Kaya samahan ninyo ako mag-street food crawl mula almusal hanggang midnight snack. Ang maganda na iba't ibang klase. Yan, ang pinagkaiba na rin ay cold taho are. Mula sa nostalgic hanggang sa mga kakaibang street food, meron dito. Pati mga kalimitan sa mamahaling resto mula ang matitimusan. Normally, mahal yan. So, paano nyo na maintain yung balance ng affordable and at the same time, quality pa rin yung pagkain? At syempre, yung trending at dinarayo. Tandaan nyo kasi Encanto Pares, yung nag-trending na paresan sa tapat ni Diwata, bigat yun ay nawala doon. Yan, nahanap na natin. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! So, di na yan sa Cartimar. Pagpasok nyo, makikita nyo, sabihin wala naman taho din kasi may mga tinda rin sila yan, mga pang samgyupsal. Pero din sa left side, narin na yung panghalo-halo. Yan, narin yung mga prices niya. So, yung plain taho with syrup, 40 pesos. Tapos, ito yung mga additional toppings. Yan, yung toppings, merong regular, merong special. Umorder ako sa akin kidney beans, tapos kay Aisha ay brown pearl. Pagkabayad mo, papakita mo din kay ate. Yan, nari yung mga taho, saka yung mga toppings. Unlimited ang syrup din eh. Nari yung kidney beans. Yan, yan yung pearl. Lalagyan na yan ng syrup. Unlimited yan. Yan, ang pinagkaiba na rin ay cold taho are. Tapos yung mga toppings, kakaiba, iba-iba. Pero yung pinakataho mismo yan, really smooth, really silky, alam mong high quality. Tapos yung arnibal, hindi siya ganun kalapot. Malapot din naman, pero hindi ganun kalapot. Tapos ari yung brown pearl. Yan. Together, sarap niyan. Yan. Not bad for 70 pesos, no? For a breakfast or even a snack. Yan. Gusto ko muna try yung yung pinaka-taho muna sa konting syrup. First bite. Thank you, Lord. Really smooth nga yung pinaka-taho. Itong arnibal, hindi ganun katamis. Matamis siya, pero kumpara doon sa mga street taho, hindi siya ganun katamis. Siguro kasi itong mga toppings, matatamis din. Tulad ito, brown pearl. Kasa rin na. Ang aking red beans, naging kidney beans. Yan na. Ayos din naman. Red beans talaga dapat eh. Ang pinakaayaw ko na lahok sa halo-halo. Yung pa yung mali ko nasabi. Pero masarap naman yung arnibal, saka yung pinakataho mismo, kaya panalo pa rin. Hihingi na lang ako kay Aisha na rin kanyang brown pearl. Tapos, ayun, only arnibal. Kung ikay hindi naman mataas ang yung brown sugar, dagdagan mo na lang. Ang maganda din eh, hindi mo na kailangang habulin pag may sumigaw ng taho. Ikaw na lang ang pupunta din eh. Kaya solid breakfast, kape naman tayo. Yan, nakita na natin ang hidden coffee shop din sa Pasay, located inside Cartimar. Siyempre, almusal, kailangan natin magkape. Ating titimusan ng kape nila. At nung nakita ko, yan, iba't ibang coffee beans. Ay, sabi ko inam, Ang lagi ko lang naririnig na kape, ito, Kenya, Ethiopia. Ito, India, meron din pala silang kape, sa Costa Rica. Malawi, Honduras, medyo naririnig ko rin yan. Papua New Guinea, saka syempre Vietnam. Ayan, Brazil, Colombia, meron din. Syempre, Sagada, Philippines represent. And pwede kang bumili ng beans sa yung price list nila. Pero nandini tayo para magkape. At ang pwede rin palang pumunta din yung may mga coffee shop or yung may mga coffee station sa bahay kasi yan, may mga equipment sila din Kung balak mong magtayo ng coffee shop, or gusto mo i-improve yung coffee space mo sa bahay, pwede ka din
At ang loob na rin coffee shop na riyan, maliit laang. Pero very charming and the smell so divine. At yan, yung sinasabi ko nga, pwede kayong bumili ng mga supply nyo din eh. Yan, may mga syrup din sila. Yung mga coffee beans, mga pang-grind, mga pang-brew. Kompleto. At yan, pwede kang pumili ng beans mo, saka brewing method mo. Yan yung sa akin. Gusto ko ng hot niyan. Tapos si Aisha naman, tatanong natin kung ano yung bestseller nila sa iced. Sige, yung hot natin, yung suggestion ni Sir. Tapos, para kay Aisha, yung Blue Wonder Cream Mocha kasi nandun yung pangalan nila. Yan, habang hinihintay ko yung akin, patry na ni Mrs. yung kanya. Yan Ayun na is. yun. Sakto dumating na yun sa akin. Thank you. Ang lasa. Ice mocha. Ice mocha, ano, na masarap. Masarap. Gagayahin na niya yun sa bahay. Ano kaya toppings yun? Cocoa powder siguro. Oo nga eh. Yan ang mga hilig niyan eh. Yung kape pa rin ng lasa, pero may Mocha. tamis. Ice mocha talaga siya. Lalo yung panayos. Kaya isa sa mga pinakamasarap na ice mocha. Yun. PR. Nga ngayon yung narinig magsalita yan. Ayan, pinapatingin niya sa akin, pero bago ko tikman yun, dini muna ako para mainitan ng aking tiyan. Dahil kanina, diga, ay cold taho yun. Siyempre, pag almusal, masarap yung naiinitan ng tiyan. And strong coffee is a good way para mainitan ng iyong tiyan. First sip. Thank you, Lord. Wow. That is so good. Yung really strong coffee, pero hindi mapait. You can almost taste the sweetness, the natural sweetness of the beans. Tapos hindi siya yung maasim. Kasi yung iba, maasim. Ito hindi. Sarap. Kung malapit ako dito sa area, I can see myself regularly drinking this. Tikman nga natin na rin ice mocha. Wow, sarap nga. Parang may cream pa siya eh. Na yung sa texture, yung pagka-creamy, saka yung smooth texture. Kung ako naghahanap ng medyo cheap drink, sarap to. Saka hindi naman nila ilalagay yung pangalan nila dito eh kung hindi nila sasarapan talaga to. Pero ako na mahilig sa matapang na kape, ayos na ayos na rin. Ayan, narinig na tayo sa Uncle J Lechon Cebu. Yan, ari naman, na-vlog ko na dati. Pero ari, nung i-vlog ko, ari pa, yan, nakakariton laang. Dini sila nun, itanda ko sa pwesto nila dito rin sa Pasay. Ganyan lang, dito sila nagluluto ng yang chow noon. Dini nag-chop-chop ng Lechon Cebu. Tapos ngayon, kaya ako iba-vlog uli, ay dahil meron ng pwestong kanya. Ari na ang mga lechon deli. Wow! At yan, may lechon manok din sila. Tapos kaya pala maraming lechon kasi may mga partner riders sila, mga partner carts. Pipick upin nila yung lechon din eh. Tapos yun, ilalako nila. Are yung sinigang
na baboy. Are, may kasamang dalawang soft drinks saka dalawang kanin. Tapos, are yung lechon baka, 200 grams yan. Yan isa diyang nakatimbang. A la carte ng sisig. Tapos, syempre, ang kanilang claim to fame, yung lechon belly, 200 grams din yan. Tapos, merong lechon manok rice, are bagoong rice. At ang kanilang secret menu, hindi na secret ngayon, sabi naman nila, ang kanilang lechon belly kare-kare. Are na ako, na-miss ko are. Ang dadayuhin ko lang sana din rin kanilang lechon belly. Pero dahil sila talaga ay umasenso na, ang dami na nating titimusan yan. Unahin natin are, balat muna. Ayan, may mga konting taba. At that, first bite. Thank you, Lord. Ang lutong. Tapos yung taba talagang tunaw pagkagat mo. Melts in your mouth. Try naman natin yung laman. Ang lambot. Tapos malasa na. Tapos meron silang lechon sauce. Aring lechon sauce, sila sadyang gumagawa niyan. Taba, konting laman, sausaw, liver sauce, onion. Overall, pag may kasamang lechon sauce, may konting tamis, may konting asim, tapos nandun yung lasa ng lechon belly, may konting lasa ng tanglad, fatty flavor, malutong, nice. Yan, akalain mo, di na ginawang street food ang lechon baka. Pwede. Very flavorful. Yung nakuha ko may mga litid ng konti. Hindi siya melts in your mouth, pero malambot naman. Try natin ito sisig. Ito may lechon ano din. May balat din ng lechon, no? Ari pala, yung lechon belly, ginawang sisig. Hindi ko pa man natitimusan na rin. Alam ko masarap to. Creamy. Tapos maanghang. And then oily. Pero merong konting tamis naman to counter it all. Try naman natin itong ano nila, lechon manok nila. That's flavorful chicken. Sarap pa. Tapos yung bagoong rice niya, parang yun yung sausawan mo. Yung flavor ng bagoong rice, hindi mo na kailangan ng sausawan sa manok na to. Tapos na rin naman yung secret menu nila. Yan. So, lahok-lahok na rin. Lechon, kare-kare sauce, alamang. Wow. Heavy on the peanut flavor. Although yung pinaka-lechon sauce niya, medyo kulang ng alat. Pero kasi, yung lechon belly naman, maalat na. Kaya sakto-sakto. Grabe to. Lapot to. Ayan. Wow. Yun yung mga gustong asim na sinigang. Tapos ang lambutan ng pork. Kailangan mo orderin to kasi ang sarap ng sabaw niya. Bagay na bagay. Dini sa lechon belly. Para sa ating merienda, narinig tayo sa legendary LJ Shawarma House din sa Buendia. Ari yung LRT Buendia station eh. Kung ikaw ay nasa kayo dyan sa station na yan, for sure ay kilala mo are. Nakapag-shawarma ka na din eh. Dati tumira ako dyan sa Sandbar. Mga late 2000 tumira ako dyan, kaya ako lagi nakain din eh. Kakatuwa na nakita ko, narinig pa rin sila. Kaya excited tayo na matimusan ulit yung kanila shawarma. Very nostalgic. Nakakatuwa naman na nag-survive sila at mukhang nag-thrive pa. Ang laki ng pwesto nila ngayon. Tapos yan, ari yung kanilang shawarma. Kita nyo naman, ang daming laman, no? Tapos syempre, lalagyan natin ng garlic sauce. Yan. And syempre,
spicy. Ari talaga maganda din eh. Ikaw na maglalagay kung gaano gusto mong karami. First bite. Thank you, Lord. Ganun na ganun pa rin. Yun talagang karning-karne. Tapos mga fresh yung mga vegetables na ginamit kasi talaga malakas sila dito eh. Napakasulit pa rin. And again, very nostalgic. Kung maghahanap ka ng merienda, hard to go wrong with LJ Shawarma. Ito yung shawarma na Pinoy ang lasa. Pero, dissolve ka ng merienda din eh. Paano kung naghahanap ka ng medyo mas mabigat? Tipong breakfast mo, lunch or dinner? Meron din silang shawarma rice. Look at that! Kung ari buhagag ang kanin, perfect na ang shawarma rice na rin. Ikaw, nasubukan mo na ba dito? Kung hindi pa, try mo na. Legendary na shawarma, napakasulit, napakasarap. Unlimited pa ang mga sauces. Try nyo na. Marami talaga masarap na kainan din sa Buendia area. Ikaw, anong paborito mo kainan din sa Buendia area? Saka anong kwentong Buendia mo? Let me know in the comments. Kaya na po kayo, ma'am. Stick and shake po, only rice din po. Tsaka unlimited gravy na rin po. Yan, nari na tayo sa steak and shake. Aba, talaga street food ang datingan din eh. Ang pwesto na ready nila sa may tramo sa Pasay. Yan, sa may kanto lang ng Buendia. Ito yung menu nila. Kita nyo, may mga steak nga sila. Tapos mga shake. Tapos ang maganda din eh, yan, may fully loaded. Yan ay unlimited rice, unlimited gravy. Aring in-order ko, porterhouse with Hungarian sausage saka egg, 278 pesos. Tapos, order din ako ng pork belly. I'm Din Boceta, co-owner of Steak and Shake, Pasay City. Yung Steak and Shake po is nag-start after pandemic. Galing po kasi kaming Tondo. Nag-try po kami mag-business doon. And then, nakakuha po kami ng idea about sa food doon. Since walang steak dito sa Pasay, naisip ng kapatid ko na lagay siya dito sa Pasay City. And introduce yung unlimited rice and only gravy na rin. Usually ang steak kasi nakikita lang sa mga premium restaurants, sa mga mamahaling kainan. Naisip namin na why not street vibes na steak. Sa food industry is hindi talaga din madali. May kanya-kanyang gimmick na ngayon eh. Ang pinaka-secret talaga is to maintain the quality of the food. Ayos nga naman na rin naisip nilang steak and shake. Pampapusog, pampa-refresh. Tapos sinilip ko, sabi na rin mabango nga rin. Gravy pala nila. Grabe, yun pang gravy nila. Siyempre pag sizzling, masarap po, masarap ang gravy at mukhang masarap pa rin. Yan, sasala na yung order namin. Yung aking pork belly. Yan yung porterhouse. Tapos, are yung Hungarian. Yan, are na yung strawberry shake. So, fresh strawberry talaga. Ginamit. Tapos yun yung mango. Fresh mango din. That's for the mango graham. Yan, lagay na sa sizzling plate. Tapos, kaya yan yung fully loaded. May Hungarian sausage. Tapos are yung aking pork belly. Tapos, syempre, lalagyan ng rice. Ako, muntik na hindi nagkasya ang kanin. Yan. Nice. Thank you. Yan. Arin na ang kanilang fully loaded. Not bad for an early dinner meal, ano? Ay paggarni naman ang iyong early dinner. Pag hindi ka naman nabusog ng inam. At ang bango nito mainly because of the gravy. Yung amoy ng gravy niya. Yung margarine na amoy na alam mo na medyo matamis. Yan. Tapos yung steak niya, it's what you'd expect sa price point na yon. Especially considering na mura siya. Tapos street food yung vibe. So syempre hindi tayo pwedeng mag-expect dito ng A5 na Wagyu. Yan. Yan. May rice, may porterhouse, may gravy.
First bite. Thank you, Lord. Wow. Kahit affordable steak siya, malambot Tapos naisisisod yung pinaka-steak niya and then yung tama-tama yung pagkaalat ng steak niya tapos yung gravy nga na medyo manamis-namis tapos ma-margarine. Panalo. And then ito, may sausage din. Sasama natin ngayon. Solid na solid ang meal na rin. Sausage, Hungarian. Wow. Surprisingly, may snap yung Hungarian sausage tapos garlicky, saka may anghang. Wow. Dito sa dalawang to, sa combo na to, mas gusto ko yung Hungarian sausage, which is perfect kasi yung fully loaded meal nila, yung kanilang iba't ibang klase ng protina with Hungarian sausage. So kahit ano maging paborito mo dito, with the Hungarian sausage, panalo yung order mo. Tapos ito talaga yung order ko, yung pork belly. Ito medyo makapal to. Tapos yan, patty siya. Siyempre pork belly yan Pero may laman din naman. Sa gravy. Ang ganda ng pagkakaihaw ng pork belly. Malambot yung pinakakarne niya. Tapos yun nga, patty. Saka yung gravy talaga Yung gravy ang nagdadala talaga dito Ito yung tipong mga pag hindi siya only gravy, mapapagastos ka kasi for sure o-order ka ng extra gravy. Buti lang din only gravy. Kaya sulit na sulit. Only rice pa yan. Kasi pag ganito kasarap ang gravy, talagang mapapa-only rice ka. Kari yung shake ni Mrs. Parang nga ngayon ako nakakita ng garning business model, yung steak and shake. Wow, lasang-lasa mo yung strawberry, yung tamis, tapos yung konting milky flavor. And for some reason, napaibig ako sa mango graham. Parang dati talagang trending na trending ito, mga mango graham. Bigla ko lang na-miss. Between the two, mas gusto ko itong mango graham. At bagay na bagay yung yung steak saka shake. Yung savory saka salty na steak, saka magandang protina, tapos refreshing na drink na may tamis. Solid ang dinner mo din sa steak and shake. Tandaan nyo kasi Encanto Pares, yung nag-trending na paresan sa tapat ni Diwata, bigat yun ay nawala doon. Yan, nahanap na natin. Narinig sila sa bago nilang pwesto. Yan, yung Encanto Pares dati, hindi ko siya nasubukan nung narinig siya sa luma niyang pwesto. So first time ko siya masusubukan. Salamat kay Ka-Food Trip, napanood ko yung vlog niya na narito pala siya ngayon. Ang pwesto niya din sa May Harrison, katapat lang na rin Shell. Open siya din 24/7. Matitimusan na natin ang kanyang Pares Overload. Sorry, na-meet na natin si Ate Juliet, siya nag-iihaw din Mamaya interviewin natin siya. Sorry ho, yung nilalagay nyo sa Pares Overload nyo. Inihaw. So yun ang pinagkaiba nyo sa ibang Pares Overload na ay inihaw. Ayan, naapalahin natin ang Ate Juliet. Kumusta po kayo? Okay naman po. Sa ngayon, okay na po. Okay na po. Kasi po, kayo po ay nawala po sa dati yung pwesto sa may Jokno, ano po? Opo, sa Jokno po. Ba't po kayo umalis po doon? Hindi po kami umalis, sir. Simula lang po nung nag-zona talaga. Pinagigpit yung parking, tsaka vendors na rin. Tapos ngayon, ganun pa rin. Nagbabakasakal lang po kung bumalik, kaya talagang sobrang higpit ng parking. Tiyaga lang talaga kami. Swertihan na lang po makabenta na 3,000 sa isang araw. Pero ngayon po, ang dami na pong tao dahil po sila Ka-Food Trip. Nagpunta na po dito. Sa kanya ko po nakita Kaya nga po Nandito na po kayo. Hinahanap niya talaga kami. Sa hindi po nakakilala sa inyo, ano po ang tinda nyo dito? Overload Pares po with chicharong bulaklak at saka inihaw na batok ng baboy. Only rice pa rin siya with soft drinks. Mayroon po kami nadagdag ngayon na beef Pares po. Same price lang din siya, only rice with soft drinks, 100 pesos po. 6 po yung anak ko, tapos may 2 pamangkin pa po akong paaral. Kaya kailangan magsikap. May mga college na rin po kasi ako, 2 na rin po yung college ko. Kaya nagpapasalamat talaga po ako sa mga bumabalik-balik pa rin po sa akin. Maraming salamat po. At saka gusto pa rin po matikman yung Pares Overload ko. Welcome na welcome po kayo. Sa gabi po, medyo okay naman po yung parking. Sa umaga lang talaga kasi medyo maliit lang po, makipot. Pero sa gabi naman po, open naman na po.
Kaya join na po kayo dito sa amin, sa Paris Overload namin. Dito lang po sa may FB Harrison, corner lang po siya ng Arnai Street. Malapit lang po din kami sa may complex. Wow, itong sabaw niya, ito yung sabaw na closer to street Paris, yung mga kalde-kaldero. Sarap yung sabaw. So yan, tatry na natin. Ito munang inihaw. Yan. First bite. Thank you, Lord. Lasang-lasa mo actually yung pagka-smoky niya. Ito naman yung lechong kawali. So hindi naman siya nawala totally dito kasi yung ano niya, yung chicharong bulaklak niya ay malutong. Na kino-complement naman nung malambot, maganda yung pagkakaluto, saka smoky na inihaw na lechon. So ito, palasahan lang natin, lagyan lang natin ng dahon ng sibuyas, kalamansi, konting patis, konti lang. Tapos bawang. And of course, chili oil. Tikman natin yung sabaw nung napalasahan na. Yun. Yun na yun. Tapos pagsamahin natin, yan ang mga bite. Inihaw, chicharong bulaklak, kanin, masarap na sabaw. Yung mga get over sa ano. Kung alam ko lang na ganito pala lasa ng sabaw nito. Although hindi ko alam kasi first time ko siya na-try. Hindi ko alam kung improvement na to or ganito talaga yung lasa ng sabaw niya. Pero to masarap. Pero ang pinaka main selling point naman ng mga ganitong overload dishes, yung pagkasulit niya. Kumbaga ano siya, 1A, 1B, yung sarap, saka yung pagkasulit when it comes to the importance. At aring Encanto Pares, check pareho yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.